Janine Gutierrez, katakam-takam ang legs. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Ang ganda ng aura ni Janine Gutierrez sa kanyang Instagram page. Naka-miniskirt siya kaya litaw ang magandang hubog ng mahahaba niyang binti. Sa caption ay may nabanggit siyang I found the one. Kung sino-ano ang tinutukoy ng actress, alamin na lang po natin sa kanyang IG account. Sa komento ng mga netizens, pansinin ang kanyang legs, katakam-takam na legs, nakaka-inlove itong shapely legs ni Idol. Ang ganda, bagay talaga sa kanya ang naka-miniskirt. Gandang walang tapon, ganda ng legs. May pahangin namang isang komentor, mas fresh siya tignan kaysa sa isa. She's beautiful, classy at sexy. At sa kabilang banda, Mikey Pineda, unang mas balitang malapit na siyang mamatay. Kumala sa social media ang isang Facebook post na may taning na raw ang buhay ng asawa ni Robbie Domingo na si Mikey Pineda. Ang naturang balita ay nakapost sa FB page sa Spotlight na may titulong Robbie Domingo. Nagsalita na, inaming may taning na ang buhay ng asawa. May caption pa itong sobrang sakit, ilang buwan ko na lang siyang makakasama. Libo-libo ang nagkomento at nag-share sa nasabing FB post. Kaya naman naalarma na si Mikey at may raing itinanggi na malapit na siyang mamatay dahil tinaningan na raw sa kanyang buhay dahil sa kanyang autoimmune disease. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ng misis ni Robbie ang screenshot ng naturang fake news at ipinagdiinan na wala itong katotohanan at walang ganoong statement ang asawang TV host. Paliwanag pa ni Mikey, I don't use Facebook, so I don't see posts like this, but thanks to people for sharing to me. Probably why people would ask me if I'm okay. I only share since I've built good relationship with a lot of people who follow and message me. You guys know me best. Mariin pang explika ni Mikey. Dugtong pa niya, if ever you have time, please help me report this post for false information on health. Thank you. Matatanda ang na-diagnose ang dermatomyositis si Mikey sa isang rare autoimmune disease that causes muscles weakness, inflammation, and skin rash. Ibinalita ito ni Mikey at Robbie sa publiko noong August 2023 habang naghahanda pa para sa kanilang wedding. Ikinasal ang dalawa noong 2024. At sa kabilang balita naman, marahil hindi basta-basta isusumbong sa BEF ng cheater ang partner. Kung nadiskubre mong may kabit o other woman ang asawa ng iyong BFF, isusumbong mo ba siya o didmang ka lang? Kung ang TV host actress na si Maria Padilla ay tatanungin, oo at hindi ang kanyang sagot, may paliwanag siya kung bakit ito ang kanyang naging tugon. Ayon sa wife ni Senator Robin Padilla, depende sa sitwasyon o case-to-case basis. Paano kung sasabihin niya sa kaibigan ang pagtataksil o pag-cheat ng partner nito? Para kay Mariel, ang pinakamahalaga ng sitwasyon ganito ay resibo o ebidensya para hindi lumabas na nagmamaritis ka lang sa guesting ng TV host na si Fast Talk with Boy Abunda. Recently matanong nga si Mariel kung magsusumbong siya sa kaibigan sakaling makita niya ang partner nito na may ibang kinakalantari. There are many circumstances, diba? Case to case basis yan. Unang nakita mo sila sa restaurant, kunwari kung nakita mo sila Tito Boy na naghahalikan, ako I'll take a picture and maybe I might tell my friend. Paliwanag ni Mariel, pero pagilinaw niya pa, but I need to have proof that there's an actual affair. I cannot be sinira ko na lang yung mind nila. I just tainted their marriage but have no proof. Dagdag pa ng asawa ni Senator Robin Padilla. Bukod sa ebidensya, isa sa alang-alang din niya kung may mga anak na ang kanyang kaibigan sa partner asawa nito. Pero say ni Mariel, kung siya ang tatanungin, mas gusto niyang malaman kung niloloko siya ng kanyang asawa. Of course, I would like to know. Of course, I would want you to tell me. I would expect my friends to tell me, but you cannot tell me na wala kang proof. I need proof, and I feel that my friend deserve proof also. Hindi pwede na ganun na lang. Say pa ni Mariel Padilla. Ano inaasar ng basher, nagpagawa raw ng ilong. Ritoki pa more. Pinatulan ng controversial content creator na si Chloe Sanusi ang sang netizens na tumawag sa kanyang Rito Kada. Sinupalpal ng jowa ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang naturang body shamer na nagkomento na tama raw ang hinala niyang sumailalim siya sa nose enhancement. Nagpost kasi si Chloe ng mga litrato niya sa Instagram nakuha sa pagbabakasyon niya sa Tokyo, Japan nitong nagdaang long weekend.
Ang tanging nakalagay sa caption ng kanyang IG post as a parang nakapagtulog na si Chloe, ibinahagi niyang mga litrato. In fairness, marami ang pumuri sa girlfriend ni Carlos at nagsabing ang pretty niya sa kanyang photos, kabilang na riyan ang ilang celebrities. Pero may ilan pa ring nambasag kay Chloe, tulad na lang ng isang netizens na nagsasabing nagpagawa siya ng ilo base sa nakita niyang litrato ng dalaga. Sabi na nagpagawa ng ilong haha, retake retoke pa more, haha, pag-uukray ng naturang IG user. Hindi naman ito pinalampas ni Chloe at talagang sinagot niya ang body shimmer. Ano po yung retake? FYI, and I've said this is so many times, I've never had any surgery done to my face and body. Ang mariing pagdidinay pa ni Chloe sa tirada ng netizens, pero marami pa rin ang hindi naniniwala sa kanya, katulad na lang ng ilang comments na ito na nabasa namin sa social media. I have no issue with getting cosmetic procedures done, but I am the only one who thinks her nose was actually cuter before. She's 100% has a BBL. She did have a nice size butt before, but I stalk her pictures one time and out of nowhere she has Kylie Jenner butt. Looks like she has an invisible nose plug. How does she breathe out of those tiny nose holes? I know, right? She initially got a nose job to fix breathing issue she had from a car crash, but this looks like the kind of thing that plastic surgeons have to face fix, because the nostrils can cause more problems. Anybody else think of Michael Jackson when you look at her nose? At habang sa kabilang balita naman, Bini Maloy patuloy pa rin ang pag-uukray kahit sikat na. Sa kabila ng kanilang kasikatan ay hindi pa rin nawawala si Benny member na si Maloy Recalde ang pagkahilig sa pag-uukay. Sa episode ng Onkyo na inilabas nitong Lunes November 4, ay binandera ng dalaga ang dahilan kung bakit bet na bet pa rin niya ang pagbibili sa mga ukay-ukay that promotes sustainable fashion. Sa ad pa ni Maloy, dagdag pa niya, gusto raw kasi niya ng mga unique outfits. Vintage ganon, tapos kakaiba yung parang akala mo normal short tas biglang may lace sa baba. Lahat pa ni Maloy, chika pa niya. Parang maraming sorpresa sa tuwing nag-uukay siya. Yung parang ang daming surprises, parang ang daming textures na hindi mo siya makikita sa mall or sa online. So I love ukay. Proud na simpa ni Maloy. Noon ay nagaroon rin ng vlog ang Bini kung saan napapanood ang mga members na namimili ng kanilang magiging outfit. Bukod kay Maloy, marami ring mga kilalang celebrities ang tumatangkilik sa pag-uukay. Sa katunayan ay naging outfit na rin ni Maris Racal na ibinendera sa social media na nagkakahalaga lamang ng 50. Samantala, marami rin sa mga followers ni Bini Maloy ang umanga sa dalaga dahil sa pagtatangkilik nito sa ukay na nakatulong sa kalikasan. At video ni Bini Maloy na pinopromote ang 199 pesos na Bini Tuti. Bago usap-usapan, Bini member Maloy Recalde made rounds on social media due to a video recently posted on ex-former Twitter. In the video, the P-pop idol could be seen promoting a Grand Bini first official tour merchandise item, which is Shopping Tuti bag. The bag has black body and a sky blue strap inspired by the Curl Band's logo. Maloy described the bag as huge functional study, ang pangporma. Based on the text displayed in the video, the multi-purpose bag costs 199 each. If you get this, you'll be binified. She aired in the video, "May bag na ako, may pang ukay-ukay, yehe." Maloy also write in the caption, "Bini is on all-guide Pinay pop girl group formed by the ABS-CBN Star Hunt Academy. Their members consist of Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna, and Sheena." In November of 2020, previously Bini Maloy created a massive fuss after posting an apology on ex formerly Twitter. She apologized after reposting and commenting on a TikTok.